Brothers Forever. Sa lahat ng nakakaiyak na eksena sa burol ni Rene Baterbonia, may isang larawan na tumatak sa puso ng maraming tao. Ang ina na nawalan ng anak, siya pa ang umaalo sa matalik na kaibigan ng kanyang anak. Habang patuloy ang pagluluksa ng pamilya, mga kaibigan, at buong basketball community sa pagpanaw ni Rene Clark Baterbonia, isang emosyonal na tagpo ang nagbigay ng mas malalim na larawan kung gaano kalaki ang naiwang puwang ng batang atleta sa buhay ng mga taong nagmamahal sa kanya. Isa sa mga dumalo sa kanyang burol ay si Maki Pellegrino. Para sa iba, isa lamang siyang dating teammate. Pero para sa mga taong nakakakilala sa kanila, higit pa doon ang kanilang samahan. Magkapatid ang turingan nila. Nagsimula ang kanilang pagkakaibigan ilang taon na ang nakalipas habang kapwa nila suot ang jersey ng Ateneo de Davao Men's Basketball Team. Magkasama silang nagsanay. Magkasama silang nagpawis sa court. Magkasama nilang pinangarap na balang araw ay makagawa ng pangalan sa larangan ng basketball. Sa bawat ensayo, bawat laro, bawat tagumpay at kabiguan, nandoon sila para sa isa't isa. Kaya naman nang dumating ang balitang wala na si Rene, isa ito sa pinakamabigat na dagok na kinaharap ni Maki. Ayon sa mga nakasaksi, kahit mayroon siyang pre-existing medical condition, hindi iyon naging hadlang upang personal siyang dumalo sa burol. Hindi niya hinayaang pigilan siya ng kanyang kalagayan. Alam niyang kailangan niyang naroon. Kailangan niyang magbigay galang sa kanyang kaibigan. At higit sa lahat, gusto niyang makiramay sa pamilya ng taong naging bahagi ng kanyang buhay sa loob ng maraming taon. Ngunit sa kanyang pagdating sa burol, isang napakasakit ngunit napakagandang eksena ang nasaksihan ng marami. Sa mga larawang kumalat online, makikita si Maki na labis na emosyonal habang nakatayo malapit sa altar. Kitang-kita ang bigat ng kanyang dinadala. Kitang-kita ang sakit ng pagkawala. Ngunit ang mas lalong tumatak sa puso ng marami ay ang taong nasa kanyang tabi. Si Rovlyn Baterbonia, ang ina ni Rene. Sa halip na siya ang inaalo ng iba, siya pa ang makikitang umaalalay kay Maki. Nakapwesto ang kanyang kamay sa likod nito bilang tanda ng pagdamay at pagpapalakas ng loob. Isang simpleng kilos, ngunit napakalalim ng kahulugan. Isang ina na kasalukuyang dumaranas ng pinakamalaking sakit na maaaring maranasan ng isang magulang. Ang mawalan ng anak. Ngunit sa kabila ng sarili niyang pagdurusa, nagawa pa rin niyang damayan ang isa pang taong nagdadalamhati para kay Rene. Marahil dahil alam niyang hindi lamang sila ang nawalan. Hindi lamang pamilya ang nasaktan. Maraming kaibigan. Maraming kasamahan. Maraming taong naging bahagi ng buhay ni Rene ang tila nawalan din ng isang kapatid. At iyon ang nagpapatunay kung anong klaseng tao si Rene Baterbonia. Hindi lamang siya isang mahusay na basketball player. Hindi lamang siya isang dating palarong pambansa MVP. Hindi lamang siya isang Ateneo student athlete na may malaking kinabukasan. Isa siyang kaibigang marunong magmahal. Isa siyang taong marunong makisama. Isa siyang batang nagbigay inspirasyon sa napakaraming tao. Sa murang edad, dala niya ang napakalaking pangarap. Pangarap na makaahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Pangarap na mapag-aral ang kanyang mga kapatid. Pangarap na maibalik ang lahat ng sakripisyong ginawa ng kanyang mga magulang para sa kanya. At dahil sa mga pangarap na iyon, marami ang naniwalang napakalayo pa sana ng mararating ni Rene. Ngunit sa isang iglap, natigil ang kanyang paglalakbay. At ang naiwan ay mga alaala. Hindi na natin siya makikitang habulin ang kanyang mga pangarap. Pero sa puso ng kanyang pamilya, mga kaibigan, at mga taong kanyang na-inspire, mananatili siyang buhay. Dahil ang tunay na magkapatid ay hindi pinaghihiwalay ng kamatayan. At ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nagtatapos sa huling paalam. Kung naniniwala kang ang tunay na pagkakaibigan ay habang buhay, mag-comment ng Brothers until the end. At para kay Rene Baterbonia, mag-iwan tayo ng comment bilang simpleng pagpupugay sa kanyang alaala at panalangin para sa kanyang pamilya sa patuloy nilang pagdadalamhati.